At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, ay reminder lang po bago nyo simulang panoorin itong video natin, ay re-up po itong mapapanood ninyo. So ito nga yung ginawa natin pagbe-breakdown sa mural na pinakita kay Frankie. So dito lang muna sa may Second World o Second War. So kaya ayan, kung napanood nyo na itong ginawa natin pagbe-breakdown dito, ay pwede nyo nang i-skip itong video natin. Pero yun lang, ay isahan ko lang muna kayo dito sa napakalaking whale na to. Kasi marami hindi sabi dito na itong malaking whale na to si Labun yan. Pero ako sa tingin ko, malabong si Labun yan. Kasi kung matatandaan niyo dito, nung sa time na nakita ng grupo nila Brook itong si Labun, batang bata pa, parang baby Labun pa lang dito itong si Labun. So kaya yan, ibig sabihin, kung bata pa lang dito itong si Labun, ay hindi pa siya buhay nung sa time nga nito nila Joy Boy. So kaya malabo na maging si Labun itong napakalaking whale dito. Pero kung i-convert natin ngayon sa panahon nila Luffy, itong mga characters na to, ay possible pwede na maging si Labun itong napakalaking whale na to. Kasi laki na nga ni Labun ngayon at sa lahat ng mga nakasama o na-encounter nila Luffy sa paglalakbay, si Labun lang yung masasabi natin na medyo close talaga dyan kala Luffy at pwede lang isama sa gera. So yun lang naman. At eto nga guys, ay simulan na nga natin itong pag-breakdown dito kay Second World o kay Second War. So dito ay kung mapapansin nyo ay parang may mga eksena o kaganapan nga na nangyayari dyan. At etong mural na hati yan sa dalawa. So una dito sa may bandang kanan ko, ito yung tinatawag na First World o First War. At dito naman sa kabilang banda sa may bandang kaliwa ko nga ay yung tinatawag na Second World o Second War. So ito yung sinasabi sa may Harley text na kung saan nakasaad doon, 2 beses nang nawawasak ang ating mundo. At sa 2 beses na pagkakawasak niyan, laging nandoon pa si Sun God Nika. So kaya nga di malaman kung itong si Sun God Nika ay ano ba yan, God of Destruction o God of Liberation o yung tagapagligtas. So now, ay subukan na natin i-breakdown itong mga world na nga na to. At unahin natin itong Second World o yung Second War. At dito nga mapapansin nyo, ang daming characters yun nandiyan. So try nating i-identify kung sino-sino itong mga characters na nga na to. At unahin natin itong parang halimaw na nga na to na parang itsurang baboy. So ito may hawak siyang sandata dyan. At ito ngayong hayop na to, parang pangit ang term, parang ito ngayon yung baboy na to ay ito yung mga Ming tribe na. Pero dito sa kabilang banda sa may bandang taas ay makikita nyo ay parang mayroong katulad siya na parang mas malaki na halimaw kumpara sa baboy. At eto naman yung sulong. So ito yung nakasulong form na itong mga minks. Habang sa kabilang banda ay dito naman yung makikita nyo yung parang maliit na parang karakter dyan. Eto na yung tinatawag na Tontata tribe. So yung mga maliliit na parang mga dwarf, yung sila Leo kung matatandaan ninyo. At eto naman sa kabilang banda yung mga may hawak na espada dyan ay definitely eto yung mga samurai na. So pwede natin sabihin na baka eto yung mga saninuno na ng Kozuki clan. Pero di man ito yung Kozuki clan, pero makikita natin ng mga samurai etong mga to. At dito sa kabilang banda naman kung mapapansin nyo ay ito yung mermaid na may hawak na tinidor ay sinasabi na possible na ito na nga si Poseidon at kasama niya nga dyan. Kung mapapansin nyo dito may isang malaking isda. So ito yung mga Sea Kings na dyan sa karagatan. So si Poseidon at itong mga Sea Kings ay kasama rin dito sa Second War o sa Second World. Tapos, dito sa kabilang banda kung mapapansin nyo nga ay itong napakalaki na nga na karakter na nga na to ay ito naman yung mga higante na. At ito yung mas malaki pa na higante. Tapos may mga sungay ay ito yung tinatawag naman ni Rod na mga Ancient Giants. At so maliban pa nga dyan, dito sa bandang taas ni Ancient Giant, mapapansin natin itong parang robot na mga higante na nga na to. So ito definitely walang iba kundi ito na nga si Emmet yan. So di na natin sinama dyan itong si Sun God Nika kasi obvious naman na itong si puti dito na parang goma ay si Sun God Nika na nga na yan. Pero sa may bandang taas na ito ni Sun God Nika, itong itim na parang angel tapos may apoy ay definitely yan na nga yung mga Lunarian. So ito yung sa side ni Sun God Nika, ito yung mga naging kakampi niya during nung Second War. So punta naman tayo sa kabilang side na ng mga kalaban. At unahin natin dyan itong napakalaking halimaw na nga na to na tinatawag na Forest God. At pwedeng nire-represent naman yan si Imo Sama. Habang sa kabilang banda, itong hawak-hawak niya na araw dito ay pwede natin sabihin na baka eto na nga yung Mother Flame. So itong si Mother Flame, eto nga yung sinasabi ni Dr. Vegapunk na power source na gusto niyang magaya pero hindi niya
nga magaya-gaya. Pero sa kabilang banda, eto nag-iisang barko na pagkalaki-laki dyan sa side nung kalaban ay tinatawag na King's Alliance. So kung matatandaan ninyo, ay diba during nung sa panahon nito ni Sangad Nika, yung mga hari doon, nagsama-sama sila, nagsanubpwersa sila para labanan etong si Sangad Nika. So eto na yan sila. At so eto yung sa side nung kalaban. Pero maliban pa nga dyan, balikan natin itong sa side nila Sangad Nika. Dahil kung mapapansin nyo, meron nga dito isang barko na parang may dala silang banner. So itong banner na to, malamang eto na yung flag nito nila Sangad Nika. At dito sa flag na to makikita nyo yung simbolo na lagi natin nakikita. So itong simbolo na to nakita natin yan during dito yung sa may nakaraan ni Kuma, yung nasa simbahan siya, ay diba itong cross na to ay nandiyan din itong simbolo na to. So dito kung mapapansin nyo parang araw itong symbol na nga na to. At may 8 malilit na bilog yan, tapos isang malaking bilog dyan sa gitna. So ako sa tingin ko, etong 8 bilog na to na nakapaligid dito sa malaki na to, baka eto na yung nagre-represent sa mga bawat kakampi ni Sangad Nika. Tapos etong napakalaking bilog dyan sa may gitna, eto na nga si Sangad Nika. So ayan yung nagre-represent sa kanya. Kasi kung bibilangin, sakto etong mga kakampi dito ni Sangad Nika. So itong una yung Lunarian, isa, yung Sulong at saka etong Mings, pag-isayin na lang natin kasi pares na naman tribe yan. So dalawa. So si Emmet pangatlo. Etong Ancient Giants saka yung Giants, pag-isayin na lang natin yan kasi pares ng higante yan. So 4. Tapos itong si Poseidon 5. Tapos pang-6 etong Samurai. Tapos pang-7 etong Tontata tribe. So ang tanong, nasan yung pang-8? So eto yung pang-8, yung malaking whale sa may likuran nito ng Lunarian. So not sure kung familiar kayo sa theory na nag-a-arise na yung isa sa mga ancient weapon, yung Pluton, ay talagang di barko yun. Possible na baka whale yung Pluton na nga na yun. At sinasabi na since nandito nga yan sa may second world at nasa may side nila Sangad Nika, eto yung pang-8 na kakampi ni Sangad Nika. So ibig sabihin nasa side nila Sangad Nika yung isa sa hindi pala isa, yung dalawa sa may ancient weapon. Kasi una nga etong si Poseidon. So ito medyo pinagtatalunan pa kasi etong whale na to kung yan ba yung Uranus o yan ba yung si Pluton. But anyways, ang pinaka-point lang dito ay yung isa pa sa may ancient weapon nasa may side dyan nila Sangad Nika. At eto nga yung pang-8. At so ayan na eto nga guys, yung second world o yung naganap na second war during yung sa may Void Century. So itong si Forest God laban dito sa grupo ni Sangad Nika. At then pagkatapos nga nyan is yan guys. So hanggang dito lang muna itong video natin na to. So inuna lang natin itong si second war o si second world kasi medyo madali na i-identify o i-breakdown ba kung ano-ano yung mga nandi dito. Kasi familiar na tayo sa mga itsura ng mga characters na nandiyan dyan. So dito kay first world o dito sa first war na to ay medyo parang mahirap na i-identify pa kung ano-ano yung mga nandiyan dyan. So medyo mahaba-haba na paliwanagan pa yan. So ito guys, yung susunod natin mamaya i-try ko na i-breakdown ulit natin yan. But yun nga guys ay ulit ay maraming salamat sa panonood nga dito kay One Piece natin. So ayan ay abang-abang lang para sa kasunod na video natin o sa part 2 na ito ng pag-breakdown natin sa mural na pinakita nga ni Ripley kay Frankie. So yun lang at ulit maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.